Good day mga katropa. So ngayong araw, ang i-share ko sa inyo is kung paano maghasa ng isang chainsaw o yung blade ng chainsaw. So ayan mga katropa, kung mapapansin nyo, so itong chainsaw at tinanggal ko na yung pinaka-chain niya. So yun ang hahasain. So sa paghasa ng chainsaw o yung blade ng chainsaw, gagamit tayo ng isang chainsaw sharpener. So gagamit tayo ng isang machine o tool sa paghahasa ng isang chainsaw. So ito nga pala mga tropa, ito yung chainsaw sharpener namin, electric. Turo ko sa inyo kung paano yung basic setup. So basic lang, wala na kailangang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin. So, ito yung parts muna siya. Mahalaga, malaman natin yung mga parts niya. So, itong taas, ito yung top motor section. Tapos, andito naman yung base. Ayan yung base. Tapos, ito naman, kung mapapansin nyo, ito, yung by thread na to, ito yung depth stop na tinatawag, yung adjusting knob niya. So, ito yung ina-adjust para hindi sumobra yung paghahasa nyo. Hindi siya lulubog na maigi. Ayan, mapapansin nyo. Pag tatama yan dyan. Dito, tatama yan dyan. So, yun yung pag-a-adjust niya. So, gagalawin mo lang yan. Na dapat, pag binaba mo siya sa chain, ito, yung chain natin. Pag binaba nyo yan, ayan, nakikita ba? Ayan. Dapat hindi siya tatama doon sa sasayad doon sa pinakailalim. Yan. Pinakailalim, di ba? Kasi kakating lang natin siya. Hindi dapat siya sasayad sa pinakailalim. Hindi niya tatamaan, kaya meron tayong adjusting knob doon. Ito yung adjusting knob na sinasabi ko sa inyo. Yan. Luluwagan nyo lang yan, tapos ihigpitan hanggang sa makuha mo yung tamang lalim kailangan mo. Ito yung locking nut niya na tinatawag. So, luwagan dyan yung locking nut, kaya nasabi ko. And then, i-adjust mo na to clockwise or counterclockwise. Counterclockwise para sa lumalim. Pag clockwise naman is para umangat naman. And then, yung mounting notches, tinatawag, ito yung mounting notches. Ayan. Mounting notches. Tapos, meron tayong vice section. Ito yung vice. Ito yung section ng vice. Tapos, yung chain backstop. Ito yung tawag. Ito yung chain backstop. Ito yung stopper natin yung chain. Papasin nyo. Ito yung ikakating natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung ikakating natin. So, ito yung chain backstop niya, yung stopper na tinatawag. At ang kailangan, nakasentro siya dito. Or kailangan pasok siya, hindi siya dapat lalabas naman. Yan. So, para magawa yung sentro yan, is ito ang adjusting niya. Gagalawin nyo lang to. Pwedeng papasok. Bago lang pa. Tapos, paluwag. Para lumabas naman. Pasok, paluwag. Yan nga. May spring naman yan, kaya gagalaw yan. So tapos yan, meron pa tayong rear backstop adjustment screw. So ito yung rear backstop adjustment screw. Ito. Yung adjusting screw niya. So, ang gamit naman nito is para mag-push siya doon. Mag-push nyo itong stopper nyo. At para malaman nyo rin yung adjustment ng i-grind nyo. Once na ginalaw nyo to, tutulak yan, papasok. Luluwagan nyo lang itong knob nya, yung adjusting knob, o yung lock knob, at tinatawag. Tapos, ito, adjust nyo clockwise
tutulak tong chain, papasok, papasok dito sa ating grinding stone. Pag counterclockwise naman siya, uusog ang chain, palabas naman, palabas sa ating ah, grinding stone. Ito yung chain bias locking lever. So, para hindi tumalsik yung chain natin, ayan. Pag nakaluwag yan, magagalaw nyo yung chain. Once na tumama siya sa stopper, at tilak nyo, hindi siya gagalaw. Ayan na. Ito yung ating chain locking lever natin. Chain bias locking lever. Tapos, meron din tayong bias locking knob. Ang bias locking knob natin is ito sa ilalim. Ayan, bias locking knob. Yung bias locking knob natin. Yung bias locking knob. So kapag diluwagan itong bias locking knob, may adjust nyo yung degree ng ating sharpener. So, ang setting ko ngayon is 30 degrees. At ang aking eto, mapansin nyo, meron siyang tatlong guhit. Itong gitna na to is 0 at ito 10 degrees. 10 degrees from the left, from 10 degrees 10 degrees to the right. Then sa likod niyan, mga tropa, may degrees din. Ito. Dinidegree din natin ating grinding stone. Which is ang gamit ko is 60 degrees. So yan, ngayon naka-set up na ako. Papakita ko sa inyo kung paano naman tumakbo siya, paano mag-operate. So ayan mga katropa, luluwagan mo lang yung chain bias locking lever. And then, i-adjust nila. Wait, then i-hit and release yung lever. Then on. So pagbagsak natin ng grindstone para ikasain yung ating chain mga katropa, hindi dapat natin siya binibigla bagsado. Dapat light lang, yung parang tinatapik-tapik mo lang, dahan-dahan lang ang pag-grind. Hindi kailangan mabilisan ng grind. Kasi iniiwasan natin masunog. Una masunog yung ating chain, and then yung ating grindstone, mawawala siya dun sa pinaka-angle niya. Tapos, hindi magiging maganda yung pagkakahasa natin. So, sa paghahasa nito is dahan-dahan lang. Pitik-pitik lang, tinatawag nga, pitik-pitik. So, kanya nga matropa. So, swap natin. Locking lever. Hila. And then, baba yung stopper ng chain. Balik. Palalay. Sarado. Higpit. One ng power. Then, pitik-pitik lang. Hindi ka matatakot ko tropa na tumagad yung pinaka grindstone mo sa pinakailalim. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, meron tayong uh, stopper. So hihinto at hihinto yan.
So sa result nga mga katropa ng ating ginrind, ayan. Ito magiging itsura ng ating ginrind. So sa mga katropa na hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe, like, at share mo na rin itong video para sa mga susunod kong video, updated ka. So hanggang sa muli, salamat mga katropa. Peace out.